Yo, sound check. Sound check, sound check, Sound check. check, sound check, Sound check. sound check, Sound check. sound check, 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 Sound check. sound check, Sound check. sound check, Sound check. sound check. Sound check. Sound check. Zoning 16 man, ang pagbabalik namin sa Maynila mula sa dalawang out of town, nakapag Cebu, nakapag Davao. Pagdating naman dito, medyo mas madali talaga yung mga logistics, mga pag-aanda. Yo, nandito tayo ngayon sa Mandawi at Guba. Ay, di pala, TIU Theater sa Makati. Zoning 16. Siksik na siksik, solid na lineup. Out of towners, ayan, meron tayong Mindanao Division represent na si Sak, syempre Davao represent, at si Plaridel, tigatagum naman. Labas na Metro Manila rin, JD, syempre mga Bataan represent, Invictus, Zambales, Olongapo represent, Poise, Bataan represent din pero galing Cavite. Si Rafian, men, galing Baras Rizal, napakalayo rin doon. C9, Norte, mga Bulacan represent. Onax, mga Cainta represent. Kaya yun, balanse pa rin. Ang Visayas representation natin nga pala, andyan nga pala si Ginoong JL. Meron siyang meet and greet na lato-lato. Smooth lang yung biyahe namin. Ay, biyahe namin, 10 hours kami. As usual, delayed. Pero okay naman. All in all, it's okay. Medyo na-traffic ako kanina. Kaya pumunta ako ng maaga para di ako mapakyuhan. Disiplinado tayo. Hinahabol talaga namin 3:40. Nandito na ako ang aga ko. Siyempre, pagdating dito, kwentuhan mo sa mga ka-PMC. Apir-apir sa mga tropa kasi Tinapa ko muna yung lugar tapos So, syempre, nag-practice na din ako kasi Nag-relax na lang para handa na pagdating ng laban mamaya. Mas nag-inom agad para enjoy life. Taga-Paranaque. Bangkal, Makati. taga Makati, Quezon City, May Kawayan, Bulacan. Santa Maria, Bulacan, Iloilo. bali pang-anim na live ko na to. Pang-apat. First time. Pangalawang beses na. Pang-apat na live. Pangalawa na to. Pangatlong beses ko nung manood ng live. Iba pa rin pag live eh. Iba pa rin yung feeling eh. Malupit, astig. Mga bakbakan tsaka maangas na salita yun. Gusto ko rin silang makita. Mapagpa-picture na rin dyan. Excitement. Yung excitement nandyan, excited ka sa event. Mukhang magiging masaya, mga mabibigatin ang pangalan. Yung mga fans lagi nyo supportahan yung flip top at manood kayo ng live event. Huwag piratahin. Tangina nyo. Suporta lang. Parang 30 minutes to go na lang ata tayo bago dapat mag-gates open. So mag-final check. Check lang dito. Samahan kaninang bag yan. Guys. Oh, dyan ka na pala eh. Ano, game. Dumating na yung yung speakers. Ay, hindi, tinatanong ko pala. Kahit yung lights na yan, hindi yan yung no? Hindi. Yan yung nasa original. Okay. Nakakain na kayo na mabuti, boss? Nakakain na kayo mabuti? Meron pa mamaya, kung anong kaya nyo pang sulitin na iusog pa na Tali naman to eh, kaya kahit sagarin nyo eh. Thank you. And yan, mahalaga yung mga malalamig talaga. Tapos syempre kapag papasok na yan, mabilis na yung sana mapalamig nyo pa yung ibagad. Dennis, may whiteboard doon on stage. Okay. Patanggalin naman natin. So, mamaya na tayo magpapapasok. Hindi, pwede na. Nag-final check na lang ako. Sige. Inihintay ko lang din yung sagot ng So, signal mo lang naman para kaya namin. Sige, game, pwede. Game na. So far, maganda yung flow. Sistema namin, habang pumipila sila, nilalagyan nila namin ng tie break. Less hassle. Within 30 minutes, wala nang pila. Mga tao nasa loob na. Kitang-kita, napaka-solid ng suporta ng mga tao. Puno yung venue. jam pack, man. Sobrang dami nag-aabang, sobrang excited ang lahat. Pinagkaiba nga pala ng Zoning 16, so kapareho niya yung pagusganay, 8 battle sa isang gabi. Madalas talaga 7 yung magic number. Para sa akin may deserving na bagay sa lineup na hindi na para intayin yung susunod na lineup pagkatapos ng Zoning 16. Lahat ng quarterfinals pinagsama na sa isa. Madalas yung quarterfinals medyo kinakalat pa rin yun. Pero ito, pinagsama namin yung 4. Naisip lang namin, parang kesa sa saktuhan lang na lineup sa Maynila, talagang kaboom agad, no?
Nasa motor ako nun. Bigla may magchat-chat na hindi mo inaasahan. Muntikan ko pang hindi mabuksan yung chat niya. July 22, game. Siyempre, sagot ko game agad. Sabi ko game. Kinabahan nga ako eh. Nagulat pero syempre mas nag-apoy. Pakiramdam na napasama ka sa lineup na to. Sobrang saya. Karangalan eh. Sobrang proud. Dati napaka-imposible mangyari. Pero ngayon, nangyari na. Yun nga, zoning 16, 8 ang laban, 4 doon, isa buhay 2023. So simulan natin, Onyx versus Charisma. So Onyx, ang tagal na ng huling laban niya. Charisma, napaka-deserving mula sa last battle niya. Napagandang bakbakan ng styles. Medyo pareho silang may rap ability, pareho silang may kakayahang magrat-ratan, may freestyle ability. Tapos onting bale-bale sa mga style nila sa pagbigkas, sa delivery. Kaya tingin ko, yan, magandang bigayan yan. Ruffian versus Class G, special pick rookies ng Manila Division. Pukpukan to, yun lang masasabi ko, pukpukan to. Si Class G siguro, hindi siya kasing nakapagpakita nung last battle dahil pakiramdam naman din niya na sure win na. Pero tingin ko dito, alam nilang pareho yung assignment nila. C9 versus Manda Baliw. C9 men, isa sa pinakamainit mula ng quarantine battles. Steadily improving. Tingin ko, in a way, medyo underrated pa rin siya. At ganoon din si Manda Baliw. Men, sa maikling panahon, di ba, nakita nyo naman yung nagagawa niya. Siyempre, mas komedyante, pero ito yung mga klaseng komedyante. Kapag manlatigo, talagang sa pool din, no? Nag-battle sila dati sa ibang liga. So, ito, tingnan natin kung anong mabibigay nilang bago. Kung maseseryosohin ba nila o kung may onting bitterness ba mula sa resulta ng nakaraang laban. Tingnan natin. Simula first, second, third, at sa kalagitnaan pa lang tayo, men. Tumatak lahat yung unang tatlong laban na yun eh. Ang dami nilang gustong patunayan sa sarili nila, talagang gusto talaga nilang ibigay yung best nila, napaka-solid. Ayun, kahit na may panalo, matalo, yun, panalo pa rin yung mga tao dahil sa preparasyon na ginawa nila. Sobrang solid nun. Zaki versus K-Ram, man, style clash. Style clash na pareho namang silang well-rounded naman, pero obviously meron silang mga focus, mga forte. Siyempre si Zaki mas seryoso, mas technical. Pero nung nakita nyo karaang mga ilang laban, di ba, lumuluwag na rin, nagko-comedy na rin at tumatama. Kaya solid yan. K-Ram, medyo mas kilalang comedy, pero isa rin siya sa mga komedyanteng kapag nagseryoso at nag-technical ay kayang-kaya na rin naman niya. Ako hindi ako masyadong nagbibigay ng prediction, pero gusto ko matalo si K-Ram eh. Tanga na nun eh. Actually, gusto ko talaga siya matanggal din sa liga. Parang pwede sila magsama ni Nikki, ni Snub, mga basura division, mga ganun. Kaya Zaki, gawin mo yung kailangan mong gawin, di ba? Punta tayo sa isa buhay. Invictus versus Ultimate, man, writers battle to, sigurado. Tingin ko lamang si Invictus sa delivery at rhyming, pero tingin ko alam ni Ultimate yon at hindi siya magpapabaya, lalo pa niyang itotodo. Sana todo step up, sana evolved form Super Saiyan ni Ultimate. Invictus, never naman nagpapabaya. Tingnan natin kung may bago siyang magagawa mula sa isa buhay battle niya sa Pagusganay. At syempre, ang gusto naman natin lahat bilang fans, bilang taga-pag-appreciate ng battle rap at battle rap lyricism ay panisin yung pareho. Poison 13 versus Plaridel, man, alam nyo na, Poison 13, man, isa sa pinakamahirap na kalaban, isa sa never nagpapabaya. Syempre, lamang siya sa delivery, sa sulat, medyo dikit. At kapag sinabi kong dikit, medyo props na rin yun kay Plaridel kasi mahirap dikitan yung level ng pagsusulat ni Poise.
Plaridel, ilang taon na siyang nakakapagbigay ng kakaibang mga sulat at handang writtens para sa inyo. Nakita natin yung yung evolution niya sa delivery at performance nung Pagusganay. Tingnan natin kung ma-carry over niya yan dito sa Manila crowd at lalo sa harapan ng katulad ni Poison 13, no? Sayang sa mga hindi nakapanood ng live. Huwag niyong papalagpasin yung gantong klaseng event. Sobrang ganda ng matchup ngayon. Parang lahat ng laban talagang dikdikan, talagang masasabi mong sulit yung binayad mo na ticket. Grabe, sobrang solid. Yung mga tao, tuwan-tuwa sila, nag-enjoy sila. Susunod si Saito sa si JD. Yun yung mga kalaban ko sa susunod sa semis kung sino man sa kanila. Kaya yun, interesting. Oh, yun, dumaan, no? Diba? Kita nyo yung tingin niya sa... Saito JD. JD man, isa sa mga di talaga nagpapahuling buhay na pag may natamaan siyang buwelo na kakaiba, mapa-angulo o linya, kapag nasungkit niya yung yung moment na yun, ang lakas niyang sakyan yung buwelo na yun hanggang katapusan ng battle. Isa siya sa mga kayang mang-agaw ng buong battle base sa ilang linya o ilang angle. Kapag makapitalize na yun, bakbakan yun. Pero man, Saito, pinakamahiwaga. Ilan na ang battle ni Saito sa flip top? Ilan doon ang classic. Ilan sa mga battle na yun ay may memorable lines talaga. Magic moments ni Saito. Manalo, matalo. Putang na. Sak Maestro vs Husky. Man, kakaibang matchup to. Alam niyo na, Husky mas komedyante pero kapag manlatigo yan, iba rin. Manghugot na mga kakaibang angle, mga real talk, mga kakaibang laro. Siyempre, crowd favorite, Sak Maestro man. Alam niyo na, yung mga kayang gawin ni Sak at tingnan natin kung tuloy-tuloy lang ang run niya sa tournament. Kung mahihigitan niya yung nakarang performance tulad ng lagi natin sinasabi pagdating sa tournament. Hindi mo lang kalaban yung ladder, no? Kumbaga, kalaban mo rin yung sarili mo at yung huling performance. Kaya, style clash, kakaiba, unpredictable, expect the unexpected as usual pagdating sa buhay. At yun, zoning 16, man. Yeah. Tinira ka sa points Kasi ang art. Dito sa event ngayon tapos na to. Chill-chill na lang tayo. Tambay kasama mga tropa, kwentuhan, inuman. Yun, yung event para sa akin, maraming naging unexpected result sa mga match-up. Ang papanood niyan. Technically, this year, nakakalahating taon na. Pero may 3 main event pa lang. Madalas sa mga previous years, mas maraming event na. Ito, sana naging maganda yung trade-off na mas onting event pero mas pulido, mas sigurado. Tingnan natin, baka makaikot ulit tayo ng Pilipinas ngayong second half bago makabalik ulit sa mga classic Manila events tulad ng mga Vuelta Balentong, mga Universikulo. Tingnan natin. Ayun, sa akin naman, lagi namang success. Very well organized. Nakakatuwa, naging parte ako nito. Binibigyan pa ako lalo ng gana para magpatuloy sa mga susunod. Magandang experience pa rin yung may uuwi ng mga audience natin at mga kwento. Yun, lalo na sa mga first time. Sa pinakamamahal naman natin liga, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad. Maraming salamat sa pagkakataon. Ipakita ko ano pa yung meron ako, kung ano man yung kakayahan ko. Sa mga kapwa MC yun, pagaling lang ng pagaling, dire-diretso lang, laban lang ng laban. Yung pagiging undercompensated ng mga MCs. Hindi talaga. May pay structure lang si Sir Arik na sinusunod. Sa lahat ng bibigyan ng liga, maraming salamat sa pagtitiwala sa amin. Maraming salamat, sobrang binago mo yung buhay ko. Salamat sa inyo ang tanan. Tuloy-tuloy lang sa pagsuporta. Asahan yung palagi magpapasabog ang liga para sa inyo. Page na namimirata. Sana matulungan nyo kami na mai-report yan. Susuklian namin ng magandang performances. Gagawin natin palagi yung best natin. Yo, salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ingat kayo palagi. Thank you. I love you all. I miss you. Maraming salamat ulit. Sana nakikita nyo talaga yung efforts buong taon, kada event. Eto na tayo, papasok tayo sa second half.
arangkada pa yan lalo. Sana mabigyan ko rin ng hustisya lahat ng lineup na mabibigay natin sa inyo ngayong taon.